po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, bago ko mag-umpisa dito sa episode number 72, gusto ko lamang pong mag-react tungkol nga po dun sa mga napapabalita ngayon na tinatawag na dabiguan, which is ang pinaka main na tinutukoy po yung kapag gumalaw po yung West Valley Fault dyan po sa may Marikina, mga kababayan, na magdudulot po ng 7.2 something pataas, at sabi marami daw ang mamamatay, mga kababayan. Kaya nga ang iba ay naghahanda na, yung iba ay walang pasok, so yung iba magkakaroon ng mga drill, at yung iba magkakaroon po ng mga scheduled drill. Kaya ang problema, mga kababayan, paano kung gabi? Paano kung gabi nagkaroon po ng dabiguan? Anyway, so ang dalangin ko po dyan, mga kababayan, naway i-spare po ang buhay po natin ng ating Panginoon Diyos, kasama po ng ating mga mahal sa buhay. Mga kababayan, hindi po mapipigilan po ang mga delubyo dahil yan po ay sinabi na po yan mismo ng Panginoong Jesus bago siya dumating, mga kababayan, na magkakaroon po talaga ng mga lindol. Hindi lamang lindol, tigera, taggutom, at yung tinatawag na the Great Tribulation. So kung meron the big one, meron the great one po, mga kababayan. So yun lamang po. So ituloy po natin yung episode number 72. Bibigyan ko po siya ng title na sa laser ko Super Fortress, giginhawa ang pamumuhay ng mga mamamayan. So yan po magiging pag-uusapan po natin, mga kaibigan o mga kababayan. Sa laser ko Super Fortress, giginhawa ang pamumuhay ng mga Pilipino o mamamayan. Mga kababayan, tanda ko naman talaga nung ako'y elementary hanggang high school. Palibhasa US Navy ang tatay ko po. Kaya hindi po kami nakaranas ng kahirapan noong time na yon. Elementary ako. So ang tatay ko po US Navy. So nagpapadala po siya monthly sa nanay ko ng monthly allotment. Natatanda ko is mababa pa nung araw, $160. So ang palitan po nung araw, natatandaan ko rin, ay 6 pesos hanggang 7 pesos po. So yung mga time na yan, nung mga time pong yan, yung malaking pera na po yan nung mga time na yon, mga kababayan. So nagkaroon din kami ng mga minsan ng TV, kahit nga yung Senate ba na Ditubo, dinadayo kami nung araw niyan ng mga tao. Kasi nga, bira-bira kasi merong television nung araw. Kaya yung bahay namin noon, talagang punong-puno. Nanonood ng mga tao. Lalo na yung mga drama. So, masasabi ko nung time na ako yung elementary, maginhawa naman ang pamumuhay namin. At walang utang si mother. Nakapundar siya ng house and lot. At nakapundar din siya ng lote dito sa may Kawit, Cavite. Mga kababayan. So ang tinutukoy ko po nung araw ay nung kami napatira sa Muntinlupa. Kasi nung ako'y 5 years old, napalipat kami from Panamitan, Kawit, Cavite to Poblacion, Muntinlupa. So doon na ako lumaki at the age of 5 years old hanggang sa nag-elementary, high school, mga kababayan. So maginhawa ang, kahit naman hindi kami, maginhawa din naman ang pamumuhay ng mga tao nung araw. Kasi nga,
yung peso value ng araw is malaki po ang value. Marami ang nararating. Kumpara ngayon na halos wala ng value, ang piso, 5 piso, 10 piso, halos wala ng value, mga kababayan. So, nung ako'y nagtrabaho sa Advanced Micro Device in 1978, ang sweldo ko lamang ay around 450 pesos per month. So, ang laki na po nung araw. So, marami na pong nabibili at nakakapagpundar ka rin ng mga gamit. Kaya masasabi kong yung time nung ako'y elementary, mga 1960s to 1970s, masasabi kong ang lahat po ng mga tao sa buong bansa ay maginhawa, mga kababayan. Ngayon, sa episode number 72, bakit sinabi kong sa laser ko, giginhawa ang pamumuhay ng mamamayan? Kasi nga po, mga kababayan, nakikita ko naman na karamihan sa ating mga mamamayan ay talaga naghihirap po talaga. Mga taas po ng mga bilihin. Kaya nga yung iba nga po, mga kababayan, nagtitiis na magtrabaho sa abroad. OFW. So, nagtitiis na mapawalay sa mga anak, sa pamilya, either yung babae o lalaki ang mag-abroad. So, ibig sabihin po niyan, walang magandang trabaho na pwedeng sumapat doon sa buhay pamilya dito sa atin, mga kababayan. Kaya yung iba, nag-abroad. O kaya nagmamigrate sa ibang bansa, mga kababayan. So, yan po ang problema natin. Kaya nga, yung ibang bansa, hindi nyo naman mapupunan na nagpadala sila ng kanilang mga mamamayan dito sa atin. Kasi nga po, mas mayaman pa ang ibang bansa kaysa sa atin, mga kababayan. So, wala pang OFW na ng Malaysia, Singapore, Vietnam na nagtatrabaho dito sa atin. Kundi tayo ang nagtatrabaho sa kanila. So, yun po ang malaking problema, mga kababayan. So, bakit nagkaganon? Number one pa rin po, kasi nga po wala po sa ayos mismanage po ang bansa, mga kababayan. So, katulad ng mga narinig nyo namang mga corruption, napakalawak po niya, mga kababayan. Sobra. Kaya nga napapabalita naman ngayon na mga tao ay galit na talaga. Gusto nilang may maparusahan, mayroong makulong, mga kababayan. But then, hanggang doon lamang po yun, maparusahan, makulong. Katulad nangyari kay Napoles. Naparusahan, nakulong. Pero, wala pong ginawa ang mga mambabatas noon, o kung sino man leader nung time na yun kay Napoles, wala pong ginawang action kung paano po mapipigilan pa ang patutuldukan ang corruption. Imagine magmula kay Napoles, onward, wala pong batas o solusyon na magpapawakas sa corruption. So, ilang taon na po nakakaraan, magmula nung nakulong si Napoles. So, ganoon din po ang mangyayari ngayon. Maaaring may maparusahan, may makulong, pero wala pong konkretong solusyon kung paano po matutuldukan ang corruption, mga kababayan. Kasi nga po, ang number one dahilan, mga kababayan, kasi ang mga batas po natin ay pawang, sabi ng iba, walang pangil, kinumpara sa hayop, walang mahina, bulag. So, yun ang maririnig ninyo. Kaya nga, sa ganang akin, ang mga batas po natin ay hindi po siya makakita ng actual na paglabag ng mga tao. So, yan po ang malaking problema. Kaya nga, palagi kong sinasabi, kahit na sino po ang ilagay po ninyo dyan na magagaling na mga leader o magsanib pa ang opposition o yung administration o magsanib na lahat ng mga dating administration at magtulong-tulong na
na patakbuhin ang bansa at maglagay pa ng magagaling at matatalino na dyan sa gobyerno o ibalik pa man ang death penalty o baguhin pa man ang ating constitution. Sabi nila gusto nilang gawing parliamentary o baguhin pa ang economic provision ng ating constitution o bangpasa pa ng maraming mga batas, mga kababayan. Mananatili pong mismanage ang bansa. Tatandaan niyo po yun, mga kababayan. Kasi nga po, ang batas ay nangungusap lamang at hindi po siya nakakita ng actual na paglabag. So, ibig sabihin, kung nagbenta ng illegal drugs o may nagkaroon ng corruption, hindi naman siya nakikita ng mga batas. Kaya malakas ang loob ng mga kriminal na gumawa ng mga ganyan. So, kailangan po natin makakita ang mga batas para makita nga ng laser cause of fortress. So, ngayon, under laser cause of fortress, giginhawa na po ang pamumuhay ng ating mamamayan. Sa paano? Kasi nga po, kahapon, episode number 71, so tinukoy ko po doon, just in case na ma-implement na po itong laser cause of fortress, ay malilikom na po natin yung napakalaking tax collection, which is almost 26,000 trillion pesos or $500 trillion. Imagine, sa ganyang kalaking pera, paano gagawin dyan? Nanakawan nyo, iko-corrupt? Malabo na po kasi nga under kapag pinairal na po laser cause of fortress, hindi na po mangyayari yung kuhanan pa ng pera ng illegal ang pera ng bayan. Hindi na po pwede mangyayari yun. Kaya yung pera pong yan ay magagamit na po sa kaunlaran ng ating bansa at benefits ng mamamayan. So ano po ang mga benefits na matatanggap po ng mamamayan? Una, kung empleyado siya, tataas ang sweldo niya. At mabibigyan po siya ng cost of living allowance. At yung ating mga bilihin po ay mame-maintain o bababa po, mga kababayan. Kasi nga po, hindi na po pwedeng magkaroon po ng taguan ng mga produkto at later itataas po ang bilihin. Hindi na po pwedeng mangyari po yun because everything is dokumentado na po. Kaya mananatili po yung price sa ganung price. Tapos, mabibigyan na po ng mga, yung SSS pension, tataas po yan. Sabi ko po sa inyo, ang minimum, kailangan nasa 10,000 po yan para doon sa mga pensioner na tumatanggap ng mababa. Tapos yung mga tumatanggap po ng let's say, yung mga dating tumatanggap na, patataasan din po yung mga kababayan. So, ganun din po yung mga PWD, mga senior citizen na tinatawag na mga yung mga binibigay na pera sa kanila. Patataasan po yun, mga kababayan. So, kung dati tumatanggap po ng 3,000 per annual ang mga senior. So, ang balak po dyan, tatanggap po sila ng 2,000 per month po. So, ibig sabihin, sa loob ng isang taon, pwedeng maging 12,000 annually po. At ibibigay po yun na monthly. Hindi yung parang iniipon pa, quarterly o semi-annually. Balita ko, ganun ang pagbibigay eh. Tapos, magkakaroon po tayo ng napakaraming mga infrastructure, yung mga roads, mga bridges, mga buses, mga electric bus, mga electric train, kung saan parte po ng ating bansa, mga kababayan. So, magko-connect na po itong ating bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga kababayan. Imagine, $500 trillion po, mga kababayan. Sa BIR pa lamang po yan. Kaya gagaang at giginhawa po ang pamumuhay ng ating mamamayan, mga kababayan.
kung ipapatutupad po itong laser course supporters sa lalong madaling panahon. Wala pong choice mga kababayan eh. Kasi nga po, hanggang ngayon kasi, ang dami na pong mga batas tungkol sa corruption. Tapos andyan po yung mga nilagay ng mga tao kung paano tutuldukan ang corruption. So hanggang ngayon po, wala pong konkretong solusyon. At kahit kailan po, hindi po matatagpuan yan. Katulad nung itong idea, concept po ng laser course supporters mga kababayan. Kaya nangyayari po sa panahon natin ngayon, body-body. Tanggol dito, tanggol doon. Kamag-anak dito, kamag-anak doon. Hindi po pwede yun. Under laser course supporters, hindi na po pwede mangyari yung gano'n. Kaya nga po, kung magpapatuloy po yung ganyang sistema na mga batas po ay parang nangungutap lamang, magiging mismanage po ang bansa at magpapatuloy po tayo. Magpo-forward po tayo pero hindi po pataas kundi pababa. Imagine. Kaya hindi nyo na napupunahan. Dami-dami pong mga crime na nangyayari. Mga robbery. Kasi nga nagugutom nga sila eh. Kaya nagnanakaw. So, yan po magiging problema mga kababayan. Tataas po ang crime habang wala pa po yung laser course supporters mga kababayan. Kaya nga palagi ko sinasabi, lagi po tayo mag-iingat mga kababayan. Kaya ano pa mga benefits na pwedeng tanggapin ng ating mamamayan? Sa housing po, kayang-kaya na niyang bayaran po yung housing. Kasi nga po, yung sweldo nga po ay tataas. Tapos, pwede pong i-maintain ng gobyerno yung sa mababang interest po yung housing. So, ganyan po ang mangyayari mga kababayan. Kaya we need leaders, wisdom leaders, na magpapatupad po ng laser course supporters mga kababayan. Kaya yung mga OFW na nasa abroad, sigurado uuwi na po yun sa atin. Kasi nga po, dadagsa na po kasi ang mga factories dito sa atin, mga trabaho. Kasi nga po, magtitiwala na po ang mga investor sa atin. Kasi nga po, hindi na kasi magulo. Good management na ang bansa during that time. So, tiwalang-tiwala na sila. At, mawawala na nga yung corruption. Yan lang naman ang pinoproblema, yung corruption mga kababayan. Kaya yung iba, ayaw maglaga. Ayaw magdagdag ng investment, mga kababayan. So, doon sila natatakot. Kaya, dadagsa po ang trabaho dito sa atin, mga factories, mga kababayan. Maniwala kayo, napakaraming trabaho po ang itatayo po dito sa atin. At maraming trabaho po makikreate. Kung ang laser course supporters po ay ipinatutupad na, mga kababayan. So, hanggang dyan na lamang po mga kababayan at muli, ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng sakuna, delubyo, mga parating na mga lindol, baha, mga gera, mga taggutom, at i-spare din ng ating buhay kasama po ng ating mga mahal sa buhay mga kababayan. So yun ang aking wish and pray at number 1 at pinaka-last, loobin nawa ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay ma-rapture sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Salamat po.